sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaghuan wala ko napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinutlogan, mga kasinatian, masabtan ko imong katuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ako ginadayaw o ginapasalamatan ang Ginoo kining katapusan nga presentation naton sa sini nga gabi. Sa sulod sang anom ka gabi, ako gid ginaapresyar ang inyo presensya nga bisan pa busy kamo sa paghimo sang mga lain-lain nga mga aktibidades sa inyo panimalay, sa inyo mga opisina, sa inyo mga trabaho kung sa diin man kamo trabaho, apang karon nga gabi akong gina-recognize ka gina-apresyar ka gina-commend nakon nga ang inyo presensya kada gabi amo ang naghatag sa aton, ilabi na gid sa akon, inspirasyon sa pag-alagad, sa pagpamalandong sa mga butang nga gintuga, no? Dire sa kalibutan.
Sa Central Philippine Union Conference, daghang salamat sa leadership o sa ako mga kauban nga mga director dinhi. Salamat pod sa support staff, ang grupo sa Hope Channel, kay Engineer Clyde, daghang salamat Engineer nga grabe gyud ang imo sakripisyo, kay Sir Bernie sa Hope Channel nga siya mo ang dumala niini. Daghang salamat. Og unya sa mga local and mission conferences, no? Leadership, daghang salamat nga kamo sa kanunay naga-support sa mao nga ato programa sa sulod sang 7 ka gabi, mahitungod sa atong agitun-an, facing the giants of fear sa ato kinabuhi. Og sa ato mga viewers nga sa pagkakaron nagapaminaw sa gihapon, daghang salamat. I hope nga daghan kamo nakatunan unya sa hinay-hinay nga atong pagkinabuhi dinhi, na natay idea, na natay pangunahuna kung unsaon nato pagdeal kining doubts, discouragement, worry, anger, fear, discouragement o katapusan mao ni ang guilt nga ginatawag. So, very simple kung ato i-summarize ang atong pagtuon, mga kaigsunan. And I hope nga samtang kita, no, magapaminaw karong gabi, makauhuna-huna ta sa ato tagsa ka mga kaugalingong pamilya, sa ato mga trabaho, sa ato mga ka-office mates, kapwa kapananampalataya. Dumating man sa punto na mayroon po tayong discouragement, mayroon po tayong takot, mayroon po tayong galit o kasuko, no? Tapos worry, and then temptation. I hope nga matabangan gyud ta suno sa akong sumala sa akong sulti. And finally, kining temptation o guilt nga to nga gin istudyohan. Okay? So last topic to be dealt this evening is about what? Slaying the guilt, mga kaigsunan. So, psychological coping mechanism dating back to ancient times. Kung ato unahunaon, no? Psychological coping mechanism dating back to ancient times. Unsang ato mahunahunaan nga mga panghitabo sang una? Generally, probably, used up until the 1940s, but sometimes under a different name. So, daghan kayong ato mahunahunaan nga mga butang sang una. Unya, dumdum ko sa ako tao karon na nga ang mga tao sang una nga nakahimo sa mga guilt nya hindi pa gyud malipatan kay nagapabilin. But simple philosophy that can be adapted to most of life's various difficulties and hardships. Mga kaigsuonan, no, sa akong agi-ingon, dinhi kita sa katapusan nga panag-on sang kalibutan, Satan is trying his best to destroy our what? Our identity as followers of Jesus Christ. And apparently, God is looking at us. God sees what kind of person or persons we are. So those things that we have learned from the very beginning, and for those things that happened during the ancient times, will teach us to become more mature in dealing in order for us to be directed, to be taught in our Christian living. I hope nga kini maoy na direksyon sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Okay? Slaying, no? Guilt, mga kaigsunan. So, unsa man yung guilt? Unsa man matabang nini o mahimo sa ako kinabuhi? And then the question is, how do I kill it? How to slay this guilt, mga kaigsunan? So,
there is some facts about guilt. Before becoming a Christian, guilt is meant to bring you to Christ. So, mao kini di ay ang direksyon sa Ginoo. Okay? Before becoming a Christian, you and me, guilt is meant to bring you to Christ. So, mao kina ang direksyon. But after becoming a Christian, guilt is meant to bring you to Christ. So, in other words, gikan sa sinugdan, no, before becoming a Christian and after becoming a Christian, tanan nga mga guilt nga ato nahimo, it should be what? Brought to Jesus Christ. Usa kini ka manindot nga mensahe sa matag usa kanato. Nga samtang kita kinabuhi sa makasasala nga kalibutan, kining guilt nagyapon presente, but sa katapusan ginatudloan ta nga kita muadto kang Kristo kay siya magapatawad sa tanan nato nga mga sala nga gihimo. A Christian should experience guilt in one of two ways. Unsa man ni? I have sinned and ang ako guilt leads to me ask Jesus for forgiveness. Kinsa sa tuwa ang wala nakahimo og sala. Tananta nakahimo og sala og nawad-an sa himaya sa Ginoo. Kaya, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, I hope na tayo po ay lalapit sa ating pong Panginoon at ihingi po ng tulong na ang lahat natin pong mga kasalanan or guilt na sinasabi ay patatawarin ng ating pong Panginoon. Mga pinalangga ko nga mga abyan kag mga kauturan sa sini nga gabi, katapusan nga atong pagtuon sa ato nga tema, Facing the Giants of Fear. Ato na matugyan. Confess ang ato mga sala sa Ginoo para iya nga pagkapatawaron. I have been forgiven and my guilt needs to be forgotten. Pero may ara nga pululungon nga ato mabatihan, pwede ta ka mapatawad, pero ang imong nga ginhimo, ang akon nga ginhimo, ang imong nga ginhimo sa akon, the scars are still remain. Nagapabilin sa gihapon. I hope as Christians na natay pangunahuna sa ato kinabuhi, unsa man nga mga guilt ang ato nahimo sa ato isig katumuloo, kita ginatudluan sa Ginoo nga magapatawad para ang Dios magapatawad sa aton sa gihapon. Probably, you have done something wrong. Probably, I have done something wrong in the sight of God and in the sight of humanity. Diyos ra ang ibawoan ni. Siya ang muhatag kanato og pamaagi through His written words. Para mahuna-hunaan naton ang mga butang nga ato mahimo nga makapahimaya kita sa Ginoo. But again, we have done something wrong in the sight of God and in the sight of humanity. You know you have done something wrong. And of course, my life. I need the cleansing power. I need the cleansing blood of Jesus Christ sa ako kinabuhi. Lisod magkinabuhi dinhi sa kalibutan nga naa pata gihapon, ginakumkum gihapon naton ang kasuko, ang pagkadiskoryo, ang worry, ang kahadlok, ang discouragement, guilt, temptasyon, mga kaigsunan. O kining ato last nga gitun-an, ang guilt nga ginatawag.
Okay? Tananta nakahimo og mga sala sa tubangan sa Ginoo. You have not received forgiveness. Probably we have not received forgiveness. Why? Kay dili ta magpatawad. But again, we are reminded, my fellow believers in Christ, sa kapariho na ako nga tumuloo, samtang kita, dinhi sa makasasalang kalibutan, we had been taught by Jesus Christ nga may ara kita, nga Espiritu nga magapatawad sa kadaysa sa aton. It is not happy to live in this world kung dili kita makapatawad sa ato isig kapariho. You need to accept Jesus as Savior. We need to accept Jesus Christ as our Savior, mga kauturan o mga kabyanan. We need to confess our sin to our Savior. Okay? Kung aduna tay mga unresolved nga mga problema, aduna tay burden, aduna tay trouble sa atong kinabuhi, karon maunay panahon nga kita muduol sa Ginoo, musulti sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko, patawara ang ako mga sala o resolbaha kining ako mga burdens, kining ako mga troubles sa ako kinabuhi. Kay dili ako takos magkinabuhi dinhi sa kalibutan. Not unless nga kining ako mga problema, lulan sa mga problema sa akong kinabuhi. Kasuko, diskoryo, fear, unsa pa? Guilt, temptation, worry, o uban pa. Sumala sa itong agintun-an, dili ako takos magkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ingon dinhi sa Salmo 32, mga kaigsunan. This talks about what? David's singing of the blessing of forgiveness. Okay? Sa Salmo 32. Kung aduna tay panahon, basahon nato no? Ang Salmo 32. Sa akong agiingon, kini mahitungod sa pag-awit ni David sa mga pagpakamaayo o sa pagpatawad sa mga sala nga iya ginghimo. Transgression is forgiven. Kanindot sa usa ka tumuloo ngang ato mga sala gipatawad sa Ginoo, unya mabatyagan sa ato kinabuhi nga kita nagakalipay sa pag-alagad sa kining katapusan nga panag-on sang kalibutan. This is now the time, my fellow believers in Christ, sugid ang ato mga sala sa Ginoo para iya nga patawaron. Sin is acknowledged by Him. Siya ang nakahibalo ni ini. Therefore, sa diha nga kita, nagakinabuhi nga malipayon, pinatawad sa Ginoo, ginbatong kita sang Dios, kag ginpatawad ang atong mga sala, suno sa kung agi sulti, ang sunod ni ini, maka-eksperyensya ta sang kalipay. Rejoicing with the Lord. And I hope this is one of the longings to each one of us karong gabi. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan na tayo po ay masaya sa ating pong paglilingkod, kinakailangan na tayo po ay masaya sapagkat mismo ang Panginoon ay nagturo sa atin na magkaroon ng isang masayang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Madaling sabihin, mahirap gawin. But again, gusto ko pong ipaliwanag. Kapag hindi po natin naisabi sa Panginoon yung ating pong mga kasalanan at hindi pa po napatawad, magkakaroon po tayo ng hindi po magandang pamumuhay. And of course, no? Hindi pa rin masasabi natin na lubusan ang kaligayahan sa paglilingkod para po sa Kanya.
So the secrets of confession, mga kapatid, no, sa Salmo 32, versikulo 1 hanggang 11 ay isang palaala sa bawat isa sa atin. So silence, unsa ang buti pa sabot nini. Sa Salmo 66, versikulo 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. No? Ato kini pahinumduman mga kauturan o mga kaigsuunan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Kung ang sala nato nga hindi pa nato ni masugid sa Ginoo, lisod sa ato tagsa ka mga kinabuhi, unya ang ato mga paghangyo sa Ginoo, no? Dili paminawan sa Ginoo. Kay siya pod ang nasayod ni ini, no? Sa ato tagsa ka mga kagalingon. Unwilling to talk to God about our sins, we find ourselves unable to talk to Him about anything. Let us ponder upon this statement. Okay? Unwilling to talk to God about our sins, we find ourselves unable to talk Him about anything. We feel a sickening silence in our heart. Magatig-ah, no? Unya, delikado, no? Ang ato mga kasing-kasing kung dili nato matugyan sa Ginoo siya nagakaigo, unya ang sala, ang guilt, ang iniquity, no, magapabilin sa gihapon sa ako nga sulti, no. Just a moment ago, dili nato mabatyagan ang tininuod nga panalangin sa Ginoo. So manifest psychological dysfunction and physiological ailments mahitabo kina sa imo og sa ako. Busa mga kaigsunan, mga kaabyanan, mga higala, mga nagapaminaw sa pagkakaron, I hope nga naa nata mga pangunahuna nga dapat himuon sa atubangan sa Ginoo, himuon sa ato kapariho nga tumulo dinhi sa kalibutan nga dili nata musalig sa ato tawhanon nga kinaiya. No? Kay may mga epekto sa ato, dagan ta depekto sa ato mga kagalingon. But let us talk with the Lord. Let us confess the sins that we have committed against Him and to our fellow believers, mga kaigsunan o mga kabyanan. And then, the other one is sorrow. Naay kasubo, kining guilt, kung dili nato ni siya madil og maayo. Naay kasubo, sorrow, nga mahitabo sa tutag sa mga kinabuhi. Okay? We feel that we are not in control as we were before. Kay nganuman, gaabot man sa tutag sa mga pangunahuna, uy, unsa ako nahimo sa una, unya karon, murag wala pagyoy control sa gihapon, sige lang. Eksakto nang ato nadunggan ang Biblia, eksakto nang ginasugid. Unya wala na to masunod og nagakaigo. So of course, sorrow might happen sa ato tagsa ka mga kinabuhi. I hope mga kaigsunan, mga pinalangga ko nga nagapaminaw sa pagkakaron, as what I have presented from the very beginning, nga ang Dios adunay direksyon sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Kay gisulti naman nato kining realidad nga mga panghitabo sa ato tagsa ka mga kinabuhi. So kung gusto ta nga malipayon, gusto ta maka-eksperyensya nga adunay kasiguraduhan, ato kinibiyaan ang mga butang nga dili gid makatabang. No? Aduna tay pagkontrol sa ato tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsunan. We find it hard to genuinely enjoy just about anything. So, maka-enjoy ta sa mga butang or anything kung ato tugutan nga kining ato guilt nga ginahimo
ato itugyan sa Ginoo, mga kaigsunan. And probably sometimes, no, our outlook, no, masiling nga depressed katama, our outlook is what? Depressed. Why? Kay suro man ta. No? Masinulubon man ta. Kay hindi man nato buhian ang kining kinaiya nga dili makatabang sa ato ug maayo nga resulta sa ato Kristohanon nga pag-alagad sa Ginoo. Okay? And then another one is secrecy. Timanin ninyo, no? Mga kauturan, mga kabyanan, alalahanin po natin ito. Kapag tayo po ay merong sikreto na mga ginagawa, hindi po natin sinasabi sa Panginoon, hindi pa rin natin maramdaman ang totoong kaligayahan sa paglilingkod. So, kung sabot ipasabot nini, secrecy. Unresolved guilt demands a lattice work of guarded secrets, half-truths, and outright lies. So, very striking statement, mga kaigsunan. Unresolved guilt, niya, ang nakabalo ni ani, way lain, kundi ang atong nga Ginoo. Kung nakasala ta, kung ako nakasala, inyo ako patawaron. Kay ako na kini, gisulti sa Ginoo. And I'm not qualified to stand before you this evening. And for the rest of my life, nga dili na ko gisulti sa Ginoo. Ang ako mga guilt, unresolved guilt, unya sa kapareho nato nga tumuluho. Mga kaigsunan, no? Maunay panahon nga kita mag-develop og genuine spiritual commitment sa Ginoo. Kung aduna tay genuine spiritual commitment sa Ginoo, malikayan nato kini. Ang half-truths, kanang tungara, unya outright lies. These things will not help you and me nga kita magatubo sa ato Kristohanon nga pag-alagad dinhi sa kalibutan. This compound to make the overall situation worse, if not hopeless. I hope, no, nga dili siya madagan o magaresulta sa pinaka worse sa atong kinabuhi, sa diha nga may mga unresolved guilt, biyaan nato ni mga kaigsunan, I am appealing, dili gid nato ni madala sa langit, dumduma. Magakabuhi kita kauban ang Ginoo, ang ato mga unresolved guilt, wala pa nato masulti, isulti nato sa Ginoo, mga kaigsunan. We find it difficult to meaningfully connect with the closest people in our lives. Usahay lisod kaayong isulti nato sa ato kapareho nga tumuluo. Of course, that is true. Mao na yung rason kung nganuman nga kita adunay pagtuon, no, facing the giants of fear, and this is now the time nga to itugyan na ang tanan sa Ginoo. Okay? Adto ta sa mga tao nga nakahimo ta og dili maayo, o kung di ta man ta kahimo ana, isugid sa Dios. But the Bible has been telling us in Matthew chapter 18, mga kaigsunan. Okay? Matthew chapter 18, na kung nakasala, adto ta dito, ato ipa-insyende, ipasabot ang sala, unya magpinatawaray sa matag usa. This secrecy rather dulls our conviction about right and wrong within ourselves and others. Okay? Balikan ako ha. This secrecy dulls our conviction about right and wrong within ourselves and others. I hope we know kung unsay buot ipasabot. So how to kill this
guilt, mga kaigsunan. This is now that high time to decide. This is now the decision time to all of us while waiting for God's soon return. Nga dili gid nato ni kumkumon, dili gid nato panggaon ang ako gisulti kining 7 ka mga butang nga mahimo nga higante nga kahaladlukan sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Put a sword through it. Okay? Recede back into the cycle for another round. Ang buti pa, sabot ni mga kaigsunan, sa Acts of the Apostles about sa sword, page 502, paragraph 2, the shield of faith must be in our hand. The helmet of salvation on our brow, and with the sword of the Spirit, which is the Word of God, we are to cut our way through the obstructions and entanglements of sin. Kanindot ang gihatag nga mensahe pahinumdom ni Ellen G. White nga kining sword nga ato mention ako stands for the Word of God. We are to cut our way through the obstructions and entanglements of sin. Busa mga kaigsunan, it is enough to all of us that we need to read the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kay kini makatabang gayod sa matag usa kanato. I am appealing to all listeners sa pagkakaron, because it has been mandated by Ellen G. White. Okay? Accept full responsibility. Kung nakasalata, ingon ta, I did it, but ang Ginoo sarang makapasaylo. No passive terminology here. I did it. So acknowledge the damage you caused. Batonon ta, batonon ako kung unsa ako nahimo sa ako isig katawo, kung unsa na nga damage, ako pagabatonon. Ako i-acknowledge. No passive terminology. Accept full responsibility, mga kaigsunan. Don't follow the world's example of watering down the impact of sin. Again and again, we are reminded, we are taught by Jesus Christ through His words, nga ato i-acknowledge ang mga sala nga ato nabaton. But again, gusto ko ipahibalo, sin can be forgiven. Ang ato dinhi, kay natun-an nato ang guilt, kung unsay epekto niini, unsay maani nato, marip sa guilt, dili siya maayo. So therefore, don't follow the world's example of watering down the impact of sin. After knowing the truth, ato na hinay-hinayan sa pagbiya sang mga sala dinhi sa kalibutan. Address your confession to God, not to anybody. Okay? So, pero giingon ako kagina nga pwede po ta makakadto sa ato mga close friends or people nga makasulti ta. Pero dinhi mao ni ang pinaka ultimatum nga ato mahimo. I-address ang ato confession sa Ginoo. Isulti nato sa Ginoo kung unsay sala nga ato nahimo para mangintakos kita sa pag-represent dinhi sa kalibutan. No priest, no psychologist or parent can get you out of this. O kinsa man nga tawo. Only God, mga kaigsunan. Accept His forgiveness. Batuno nato ang kapatawaran sa Ginoo. Pasalamatan nato, mga kaigsunan, ang pagpasensya
sa Ginoo sa mga sala nga ato gihimo. Cleansing the filth, mga kaigsunan. Now, ako na hinumduman ang serbisyo sa sanctuary, dito sa the most holy place. So the high priest, what? Entered the most holy place once a year on the Day of Atonement, and to sprinkle blood on the mercy seat, no, mga kaigsunan, unya, gihimo niya pa ang lead sa the Ark of the Covenant, and then to atone for his sins and the people's sins, mga kaigsunan. Usa ka manindot nga ministeryo sang high priest nga walay lain kundi si Kristo didto sa the most holy place. So the only way to remove sin is by the blood of Jesus. Precious yet serious imagery, mga kaigsunan. Unsa daw? The only way to remove sin is by the blood of Jesus. Precious yet serious imagery. From the Old Testament, the mercy seat above the ark, mga kaigsunan, adunay mensahe sa gihapon kung unsa ang pagtratar sang ato mga sala. Sa New Testament, so the word covering, and that is the blood of Jesus Christ. You know about the services in the Old Testament or sa earthly sanctuary. Para mapatawad ang mga sala, no? Dapat ma-involve ang ilang mga kaugalingon. And of course, the high priest did something, no? Iyang mapatay sang karnero, kuwaon ang dugo, no? Tapos iwisik-wisik para mapatawad. But in the New Testament, mga kaigsunan, tong dugo sa mga karnero nga ginagamit sa earthly sanctuary sang high priest, nagasimbolo sa dugo ni Kristo karon. Kaya tong sang una nga dugo, no, sa mga mananap o sa mga karnero, dili makapatawad. That is just a symbol, but in the New Testament, the fulfillment, mga kaigsunan, no, which is the word covering, ang dugo ni Kristo maoy makapatawad sa tanan nga mga sala. The blood of Christ cleanses unconsciousness of sin, mga igsuon. No? All sin is forgiven, mga kaigsunan. Okay? Removal of the sin, it no longer has power over you and me, nor does God hold it against you, mga kaigsunan o mga kaigalahan. There were no sacrifice available to David to atone for either adultery or murder. David's sins was forgiven by God Himself. Okay? And then, restoration comes. Restoration of joy may experience by His children. Usa ka manindot nga eksperyensya sa mga katawhan dinhi sa kalibutan nga samtang kita nagakinabuhi nga usahay matrapta sa mga sala nga ato nahimo, pero pag-abot sang restoration nga walay lain si Kristo moabot dinhi sa kalibutan, ang tanan iya nga pagasuklihan nga walay lain kundi kalipay or joy sa Ginoo o magauban ta kaniya, mga kaigsunan. Okay? Weight lifted, shackles broken, mga kaigsunan. Okay, ang pangutana, what will I get in return? What will I get in return? So there will be what? Renewal of fellowship.
Usa ka manindot kini nga eksperyensya sa mga katawan sa Ginoo, sa diha nga kita ginpatawad sa Dios, sa diha nga kita nagsunod sa iya palatukuran, sa diha nga kita nagdesisyon nga mukumit sa atong kinabuhi o biyaan ang mga sala sa ato tagsa ka mga kaugalingon. There would be a great renewal of fellowship, mga kaigsunan o mga kaabyanan. Communication and communion with God. This is one of the great reunion sa ato nga mga anak sa Ginoo. Okay? Communication and communion with God. There will be what? Renewed focus and purpose sa ato kinabuhi. Kanindot nga ito ma-experiensyahan mga pinalangga ko nga mga kauturan, mga kaigsuunan nga nagapaminaw sa pagkakaroon. Sa ating pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ganun din ang ating pong inaasam-asam sa buhay na magkaroon ng renewed focus and purpose in life. Okay? But there is a question to ponder upon. Are you struggling because you want guilt to hang around someone else's neck? Mga kaigsunan, unsang buot ipasabot na ini? And even myself. No? Am I struggling because I want guilt to hang around to someone else's neck? Mga kaigsunan o mga higala sa pagkakaroon. Usa kini ka pangutana nga dapat nato tagaan o pangunahuna a positive one, ano objective one nga pangunahuna nga dili nato no mahatag sa uban nga mga tawo ang guilt o mga sala. We are responsible for the sin or sins nga ato gihimo. Dili pwede nga dunay interpersonal nga ato kini isulti alang kanila, okay, diya na ko isaylo ang sala, dili na mao. Another question, mga kaigsunan. Are you feeling guilty about the right things? So, the answer lies on you. It's your choice, it's my choice. So choice matters with regards to these questions. Mga kauturan, mga kaabyanan, sa akong agisulti, kining mga higante sa kinabuhi nato nga nakababag sa ato maayo nga relasyon sa Ginoo, nakababag sa ato relasyon sa ato isig katumuloo. I hope sa hinay-hinay ato kini mabiyaan. Kay ang Dios adunay plano sa matag usa kanato. Nakahinumdom ko sa usan ako ka higala sang una. And right now nasya karon sa Mindoro. Nya uban-uban gid mi ani kay kami man ang magkaedad. So may panahon sa una, mga bata pa mi, inaway mi, no? Away mi, nya sumbaganay mi, nya unsa man ang iya buhaton po nako. Nang paindis-indis kami sa amo kinabuhi, kay mga bata pa man, hangtod nga nagasolterito na kami. So amo man gyapon ang amon nga mga pamatasan. Wala sang pagbag-o. Pero sa dira nga nagdako na, karon naminyo na siya, naminyo pod ko, aduna say anom ka mga kabataan, sige siyag tawag sa ako, no? Nga ingon niya, tol kung nahinumduman mo pa ang ato mga binuhatan sang una, no? Nga kung sa diin sa pagkakaroon buhi pa siya pangunahuna, dili niya malimtan ang paghimo og maayo o ang paghimo sa dili maayo.
nagapabilin pa di ay siya pangunahuna. Ingon ako sa iya, karon ang panahon tol nga kita, mo decide sa tutag sa mga kinabuhi, kay gintudluan na kita sa Ginoo, kung unsay maayo, unsay malain, unsay eksakto, unsay mga butang nga dili eksakto. Busa sa ako nga giingon, our choice matters on this particular situation. Mga kaigalahan, mga hinigugma nako nga tumuloo kang Kristo. Let us forgive one another as God forgives. Usa kini ka manindot nga mensahe sa Ginoo alang sa ato pagtapos ang ato nga week of presentation series. Let us forgive one another as God forgives. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ato kina panghinumduman. Ang ibig sabihin po dito, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, nung nabayubay sa cross ang ating pong Panginoon, alang-alang sa kanyang bayan dito po sa sanlibutan, ay tinubos na yung ating pong mga kasalanan. Kaya huwag na huwag po nating hayaan na manatili pa rin yung ating dating pagkatao. Bagkus mayroon pong pagbabago sa bawat isa at magkakaroon tayo ng forgiveness sa bawat isa sapagkat ang Panginoon mismo ang may sabi, forgive one another as God forgives all the sins, mga kapatid. Ang ating mga kasalanan, ang atong mga sala, mapatawad ni. Wala sang imposible sa Ginoo. For unto us a child is born. O gihatag kini sa ato. No? Unto us a son is given in Isaiah chapter 9 verse 6. Walay lain kundi si Kristo. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sa mga kaigsunan nga naminaw sa ako kapareho nga mga pastors, sa mga church leaders, sa ato nga mga kaabyanan, inuulit ko po, mga kaibigan, church members, ato pasalamatan, kining higayon, nga gihatag kanato, nga kita nakatuon, kining 7 ka mga gabi mahitungod sa pagatubang sa mga higante, sa mga kahadlok sa ato kinabuhi. Nga walay lain, mao ang fear, discouragement, anger, worry, or resentment, and then guilt, temptation, mga kaigsunan, mga kaabyanan, ato itugyan sa Ginoo. Karon mao ang panahon nga kita magpinatawaray. Karon amo ang panahon nga kita maghigugmaanay sa tagsa ka mga kinabuhi as Christians. O kini kung ato mahimo mga pinalangga ko nga mga kauturan o mga kabyanan, sigurado ko nga malipayon ang ato pag-alagad, malipayon ang ato pag-ulopdanay sa sulod sang pamilya, pag-ulopdanay sa sulod sang iglesia, pag-ulopdanay sa ato mga opisina nga ato ginatrabahuhan. Why? Because the Bible says, forgive one another as God forgives. I do hope, and this is my fervent prayer in this present time, that all of us as children of God, we may have
a time to ponder upon what is the plan of Jesus Christ to our lives, mga kaigsunan. And I hope nga kita tanan responsable sa paghimo niini, sa pag-decide, sa pagpili, kag sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Christ will be coming very soon. He will come, no? In this sinful world, inya kita pagakuwaon, dadon dito sa ganerihan nga iya nga ginaman. So daghang salamat sa sulod sang 7 ka mga gabi, and I hope again and again nga daghan ta nakatunan, daghan ta nahibaluan na kita makahimo sa mga butang na pwede na biyaan nga kinang mga butang dili makapahimaya sa Ginoo. Okay? Anger, worry, guilt, discouragement, so on and so forth. Mao kini ang akong buhi nga pag-ampo karong taknaa nga kita magatugyan sa ato kinabuhi. Kita magasumiter sa ato tagsa ka mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo. Dagang salamat ang Ginoo. Magapanalangin ka natong tanan. Again, gusto kong pasalamatan ang Hope Channel sa paghatag kanako sa sulod sang 7 ka mga gabi nga kita nakahimo kining Week of Presentation series about facing the giants of fear. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo, the crew of Hope Channel, as well as the leadership of Central Philippine Union Conference. Nga walay lain si Pastor Barliso, Pastor Makirang, and Pastor Inapan. I hope ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Alang sa ato pagtapos karong taknaa, ako gihangyo ang tanan. Kita magaduko sa atong mga ulo, magatugyan sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw nakig-uban kanamo sa sulod sang 7 ka mga gabi. Imo kami gitagaan, gitudloan sa mga butang nga dapat namo mahimo. Kay kami mituo diha kanimo nga ikaw gayod consistent sa pagpahimangno kanamo og tudloan kami sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tabangi kami o Dios nga makita sa amo ang sincero nga paghigugmanay bilang mga Kristohanon. Og adunay espiritu nga mapagpasensya sa kapwa kapananampalataya. Sapagkat alam po namin na hindi po namin mararamdaman ang totoong ligaya sa paglilingkod sa inyo kung walang pagmamahal sa bawat isa. Busa karong gabi, o Dios, hugpunga kami sa usa kadako nga paghigugma, ang paghilihusa, ang kalulo, ang pagkamapainubuson, ang kinaiya sang amo nga Ginoo nga walay lain kundi si Ginoong Hesus, maoy maeksperiensyahan sa tanan nimo nga mga katawhan. Daghang salamat ikaw nagtubag kining among pag-ampo. O daghang salamat pod sa kasiguraduhan nga kami makabaton sa kinabuhing dayon kung ikaw magpadayag dinhi sa kalibutan. Salamat nga ikaw magkatubag sang amo humble request karong gabi kay kinitanan amo gi pasalamatan nga mabaton tungod lamang kay Ginoong Hesus nga namatay sa cross para sa pagtubos sa amon mga sala kag paghatag sa among sing kasiguraduhan nga kami makapuyo dito sa ganerian sa mga langit sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.